Sahan daw po ang paggalaw ng presyo po ng ilang produkto kasama po ang ilang pangunahing bilihin pagsapit ng Abril. Yan nga po'y dahil pa rin po sa sunod-sunod na mega oil price increase. Sa programang ito, sinabi po ni Philippine Amalgamated Supermarkets Association Executive Director Steven Cua na may mga nag-abisyo na pong mga supplier tungkol sa bahagyang taas presyo ng ilang produkto po sa piling mga lugar. Dahil daw yan sa laki ng itinalon ng gastusing sa logistics o distribution o yung paghahatid po ng mga produkto sa iba't ibang mga pamilihan lalo na sa mga lalawigan. Unti-untiin din daw ho ng mga manufacturers ang paggalaw po ng presyo para hindi sila mahirapang mag-adjust oras na humupa na ang gulo sa gitnang silangan Sianawa. Ayaw nilang masyado malaki ang sipa at baka maiwanan sila ng kalaban at baka ang tao mag-shift to some other brand na hindi kanila. Kung matras ng US and Iran, the smoke clears, hindi naman kaagad, hindi naman automatic na magbabago ang kanilang strategy. No? Kasi kung bigla nag-stop ang conflict, paano na? Babalik nila sa dati? Yan po ang tinig ni Steven Cua, ang Executive Director po ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association. Gusto na raw magtaas ng singil ng mga delivery trucks. Bugbog na raw kasi ang kanilang industriya dahil nga sa patuloy na pagsipa ng produktong o ng presyo ng produktong petrolyo. Ayon po sa Confederation of Truckers Association of the Philippines o CTAP, nauna na silang humirit ng 30% taas singil. Hindi pa man naaaprubahan, humirit ulit ang grupo ng dagdag na 20% taas singil. Bumagal daw kasi ang kanilang mga biyahe sa ngayon dahil hindi makabalik ang mga container sa port ng walang karga para sana masulit ang kanilang mga biyahe. Nagpasa po naman ng resolusyon ang Metro Manila Council para po ma-exempt ang ilang pong mga truck sa coding at truck ban. Dapat dito ma-exempt sa kotong. Saklaw nito ang mga fuel trucks at delivery trucks na meron pong kargang pangunahing bilihin. Hiling po naman ng Truckers Confederation, sana po ay ma-exempt na lamang ang cargo truck sa toll. Sa programang ito, sinabi po ni CTAP President Mary Zapata na bagamat po malaking tulong nga rin po ang toll rebate, mas mapapadali daw naman ang pagpapatupad o pag-compute sa kanila pong gastusin kung tuluyan silang ma-exempt. Pagdating po naman sa pagpapatupad ng diskwento, nanawagan po ang grupo na sana nga ay malatag na mabuti ang tuntunin para dito. Kailangan maging maliwanag. Isang halimbawa, di ba, magdi-deliver. Palagay nga na hindi containerized cargo. May kargang itlog papuntang somewhere. Babalik, di wala ng karga. Ano ba yon? Entitled pa rin ba yon? So, yun yung mga bagay na dapat ma-explain kung paano ang magiging application. Ang tinig po ni Ma'am Mary Zapata, ang presidente ng Confederation of Truckers Association. Samantala, ibababa sa piso ang RoRo terminal fee ng mga sasakyang may kargang mga produktong agrikultura. Sa anunsyo nga po ng DOTR, kasama rito ang Class 3 vehicles, katulad ng light delivery trucks, mga van at pick-up, pati Class 4 vehicles, katulad ng malalaking truck na may dalang agricultural products. Ipatutupad po ito simula April 15. Paliwanag ni DOTR Secretary Giovanni Banoy Lopez, makatutulong ito para matiyak na maihahatid ang mga pagkain sa iba't ibang bahagi ng bansa at mapanatiling stable ang presyo ng mga produkto. Sa kabila po naman ng malaking problema ngayon sa supply po ng langis dahil po sa gera sa gitnang silangan na sinimulan po ni Donald Trump at ni Benjamin Netanyahu. Aminado po ang isang eksperto na hindi kaya ng pamahalaan na mag-imbak na maramihang krudo para maiwasan po sana ang shortage o anumang pong krisis. Ayon po sa Philippine Energy Research and Policy Institute Board member na si Attorney Jay Layog, walang sapat na storage facility po ang Pilipinas para nga mag-imbak ng petrolyo. Sa ngayon po'y umaas ang pamahalaan sa kapasidad ng mga oil company sa ating bansa. Pagdating nga po sa storage ng langis, yun nga lang, limitado lang din po ang kanilang kapasidad. Sa ngayon po, kailangan daw po makipag-usap ng pamahalaan sa mga oil company pagdating sa pag-iimbak ng mga iniaangkat na langis. Alam naman natin ang Downstream Deregulation Oil Act ay nasa pribadong sektor na. So yung pagbili natin ng supply, kailangan padaanin natin dun sa mga oil players, no? Kasi wala naman tayong kakayahan. So okay lang, pakaunti-kaunti ang pagbili, but on a mid-term basis, kailangan talaga maghanap tayo ng storage, no? Para maimbak mas malawak at mas madaming supply.
Yan po ang tinig ni Philippine Energy Research and Policy Institute Board Member na si Attorney J. Layug. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at